Natapunan niya ng kape ang mamahaling sapatos ng masungit niyang boss. Anong kaparusahan ang naghihintay sa kanya? Magandang araw sa iyo and welcome sa aming YouTube channel. Ito ang channel na magbibigay ng saya at antig sa natutulog mong puso. Bago natin simulan ang kwento sa araw na ito, kaibigan, pwede mong isubscribe ang channel. Simulan na natin ang kwento. Sir Julio, napakasungit talaga. Hindi ko naman sadya na mabangga ako. Siya kanina nakasinghal kaagad. Naghihimutok na bulalas ng kaopisina niyang Selena nang makasabay niya itong magkape na pailing si Olive sa komento ng katrabaho. Ikaw naman pagbigyan mo na baka stress lang dahil sa trabaho. Siyempre mahirap din maging boss. Pagtatanggol niya sa lalaki, lalo lang lumaki ang pagkakabusangot nito, nakakainis. Kung gaano ka-anghel ang mukha, ganun naman kasungit. Masama pa rin ang loob na litanya nito, sasagot na sana siya. Nang marinig niya ang pagtikim ng kung sino sa likod nila, bumalik na kayo sa pwesto niyo at huwag kayong magtsismisan dito, anang tinig. Gulat siyang napalingon sa may-ari ng tinig. Nang makita niya iyon ay naibagsak niya ang kape sa labis na pagkagulat. Si Sir Julio nanlalaki ang matang bigkas nilang magkaibigan. Ang Simon Got ng lalaki ay napalitan ng ngiwi. Mukhang ininda nito ang natapon na kape. Namantsahan ang kulay krema nitong pantalon at maging ang mamahalin nitong sapatos tarantang kumuha si Olive ng pamunas at nanginginig na inabot niya iyon sa lalaki. Habang paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin, nakayuko niyang hinintay ang malakas na sigaw ng lalaki na madalas nilang marinig sa tuwing may nagkakamali. Ngunit hindi iyon nangyari, bagkus ay malumanay ang tono nito. Olive, ang pangalan mo, hindi ba? Mag-usap tayo sa opisina ko. Seryosong saad ng lalaki bago nagpatiuna sa pagpunta sa opisina. Noong una ay nagtaka pa siya kung bakit. Alam ng lalaki ang pangalan niya, ngunit nang maalala niya ang nagawa niyang kasalanan ay halos mapaiyak siya sa takot. Sa totoo lang, ni minsan ay wala pa silang direktang engkwentro ni Julio, ngunit sapat na ang mga narinig niyang kwento para katakutan. Ito, hindi siya maaring mawalan ng trabaho. Nang makarating sila sa opisina, ay tuluyan na siyang napaiyak. Sir, hindi ko po sadya. Huwag niyo po akong alisan ng trabaho. Umiiyak na pakiusap niya sa lalaki. Hindi ito nagsalita ng lingunin niya. Ito ay lakatingin? Lang ito sa kanya habang nakataas ang kilay. Hindi ka mawawalan ng trabaho, kaya huwag kang umiyak diyan. Ayoko na nakikipagtsismisan ka sa mga katrabaho mo. Simula sa Lunes, dito ka na sa opisina. Kung papasok, ikaw muna ang tatayong sekretarya ko. Sa loob ng 5 buwan, andito nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang maisip niya kung gaano kasungit ang lalaki at tila gusto niyang umurong at humingi na lang ng ibang parusa. Hindi niya alam kung kakayanin niya na makatrabaho ito, sir. Hindi po ba pwedeng bayaran ko na lang ang sapatos niyo? Lakas loob na tanong niya, muling tumaas ang kilay nito. Sige, 50 mil ang halaga noong sapatos. Anito na panganga siya sa gulat. Bago daw ako ang tingin sa sapatos nitong nagkulay kape. Alam niya na mahal iyon. Ngunit hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang presyo noon. Wala siyang ganoong kalaking pera. Wala po akong papambayad, sir. Aayusin ko na po ang trabaho. Salamat sa tsansa bawi niya sa sinabi ng dumating ang Lunes ay halos ayaw niyang pumasok. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Umaga pa lang ay muntik na siyang masungitan. Mabuti na lang at mukhang nagustuhan nito ang kape na inihanda niya sa mesa nito. Noong una ay labis. Ang kaba ni Olive may kakaibang aura kasi si Julio na talaga namang nakakatakot. Ngunit unti-unti ay nasanay siya sa presensya ng masungit na lalaki. Napagtanto niya na wala pala talagang tunay na nakakakilala rito. Hindi naman pala ito masungit. Sadyang delikado lamang ang lalaki. Ay nais nito na maging maayos at perpekto. Ang lahat may pakialam din ito sa kanya. Sa tuwing nagpapabili ito ng pagkain ay mayroon din siya. At higit sa lahat, ni minsan ay hindi siya nito pinag-overtime o binigyan ng maraming trabaho. Hindi niya tuloy maiwasang maisip na sana ay makita ng lahat ang tunay na katauhan ng mabait nilang boss. Halos hindi na malayan ni Olive ang paglipas ng 5 buwan. Hindi niya rin namalayan na nahulog na pala ang loob niya sa kanyang boss sa huling araw niya bilang sekretarya ni Julio ay naghanap siya ng maaring ibigay sa lalaki bilang pasasalamat. Pasasalamat para sa kabaitan nito sa kanya. Sa paghahanap ay nadako siya sa isang lumang sapatusan doon ay may nakita siyang sapatos na kapareho ng sapatos ni Julio. Ang sapatos na natapunan niya ng kape, takang inusisa niya ang matandang sapatero. Manong, magkano ho ang sapatos na ito? 1 lang iya. Bibilhin mo ba ang sapatero? Nakangiti siyang tumango. Ngunit ang isip niya ang gulong-gulo pa rin. Maganda ang napili mo, Hija.
Alam mo ba na may kliyente akong boss na ng isang malaking kumpanya pero ganitong sapatos pa rin ang sinusuot niya? Kwento ng matanda, mas lalo siyang nagsuspetsa. Si Sir Julio po ba ang tinutukoy niyo? Kilala ko po siya, subok niya nagliwanag ang mata ng matanda. Oo, si Julio nga mula batayon dito yung bumibili ng sapatos hanggang ngayon. Gusto niya raw suportahan ang negosyo ko, mabait na bata. Nangingiting kwento pa ng matanda. Sa isip ni Olive ay isang katanungan. Ang nais niyang masagot bakit sinabi ni Julio na 50,000 ang halaga ng sapatos. Kailangan niyang malaman, wala siyang inaksayang oras. Kinumpronta niya ang lalaki bago ipinakita rito. Ang sapatos na nabili niya sa unang beses, ang nakita niyang tigagal, ito ay hindi makahanap ng sasabihin. Marahil ay hindi nito inasahan na mabubuko niya ang lihim nito. Matapos ang matagal na katahimikan ay saka lamang ito nagsalita, gusto kita. Olive, matagal na, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Ni hindi mo nga ako nakikitaan ng lalaki. Kaya nung natapunan mo ako ng kape, kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalapit sa'yo. Patawad, Olive, hindi ko ginusto na lokohin ka. Malungkot na saad nito kitang-kita niya ang pagsisisi sa gwapong mukha ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito, gusto rin kita, Julio. Pag-amin niya bago ito ginawaran ng isang masuyong halik sa pisngi, masayang masaya. Si Olive akala niya ay matatapos na ang mga panahong kasama niya ang binata. Simula pa lamang pala iyon ng buhay nila na magkasama at dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kaibigan, kung nagustuhan mo ang kwento sa araw na ito, ay huwag mo namang kalimutan na i-share sa iyong mga friends. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga video na na-upload namin. Maraming salamat sa iyong panonood, hanggang sa muli. Paalam.